I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kick-off ng Brigada Eskwela 2026, muling na ipapakita ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan, mga paaralan, mga magulang at mga katuwang ng organisasyon sa paghahanda para sa isang ligtas, maayos at produktibong pagbubukas ng klase. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at bayanihan, patuloy na isinusulong ang mga programang magbibigay ng mas magandang kapaligiran sa pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Ako po si Josephine De Jesus. Ako naman po si Eloisa Ababat. Maraming salamat po sa pagtutok sa aming live coverage. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Tinitingnan natin ang paghahanda para sa dadating na pasukan. At maraming mga ang una natin pinuntahan ay yung CCTV. Nagkabit tayo ng CCTV. I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan at tiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila, at kung merong mangyari, alam kagad ng mga teacher, alam kagad ng mga administrator. Kaya yun ang inuna namin, at ang isa pang pinuntahan namin ay ang Brigada Eskwela. Ito ay naglilinis, nagpipintura, nag-aayos. At dito sa ang beneficiaryo, ito sinama natin sa TUPAD program. Kaya yung mga volunteer na nagpipintura, nag-aayos, nagkakapit ng ano, ay sila naman ay nasama sa TUPAD program para kasama sila sa Cash for Work program. Kaya nagpapasalamat kami sa kanilang lahat. At malaking bagay ang ginagawa nila para tulungan ang ating mga administrator, ang mga teacher, para makapaghanda para sa pasukan. Tapos na ang implementasyon ng 147 na paaralan, ang matutulungan 3,658 ang naging beneficiary ng TUPAD, at ang dinagay natin ay 26.12 million ang kabuuang kondong na ipamahagi natin. Pinapatupad ngayon, meron pang 181 na paaralan, tutulungan, 4,597 ang beneficiaryo ng TUPAD, at may nakalaang 37.14 million para dyan sa programang yan. At ang isa pang pinuntahan namin ay yung Tara Basa program. Ito ay parang yung mas batang version ng ARAL program. Ito kinukuha natin yung mga college student na gustong tumulong, at sila ay nagtuturo para pag summer, tinuturuan nila yung mga bata para maging mas magaling, magpasa, at sila naman ay nabibigyan din ng tulong para sa kanilang pangangailangan para makapagtapos sila. Na meron pa akong dinaanan, meron kaming ginawang assistant, tinatawag na reading nook. Kung maalala ninyo, meron kaming ginagawa na library hub. Yung library hub, para kompleto ang libro ng mga bata, nagtayo tayo ng mga library hub. Doon kinukuha ng mga teacher yung mga libro na ginagamit nila sa pagturo. Ito naman ang miniature version ng library hub, at ginawang reading nook. At may pagkakataon pa akong magpasa sa mga bata. Ang gagaling ng mga bata, ang tatalino. Alam na yung kwento, hindi ko pa nasasabi. Pero nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector, at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan, binibigay natin. Alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan. At yan ay hindi natin pinag-usapan ng college, hindi natin pinag-usapan ng high school. Kailangan magsimula sa grade 1 pa lang, kindergarten pa lang. Kailangan nag-umpisa na ang magandang pagtuturo. Kaya natin ginawa lahat ito. Kaya lahat, buong bansa, gagawin natin ito. At sana by opening of class, tapos na tayo lahat. That's everything. Okay. Kaya nandito yung ating bagong Dole Secretary,
si dating Senador Francis Tolentino, siya siya ang kalihim ngayon natin sa Department of Labor and Employment. At siya ang nag-implement ng tupad program para dito sa ating mga volunteer. At itong ating principal ay Marcos Scholar pala ito. Kaya naman napakaganda ng kanilang eskwelahan dahil magaling yung principal. Yay! Kasi na-imbag kayo. Nagulat lang ako na yung isang building dito, Marcos School Building pa. Opo. 1978 tinayo. 1975. 1975 tinayo. The first project of our First Lady, Imelda Rojas. Ganun ba? Mabuti Yes, po. nakatayo pa rin. Malapit na nga po. Kasi po, Kailangan ng ayusin. dream namin po, mareregaluhan nyo kami ng building No? para i-replica yung ating First Lady. Hihingi ako sa mother ko. Salamat. Pwede pa. Palagay ko pwede. Uy, mahina yung audio. Marching order po sa DepEd sa pagbubukas ng klase. Well, Sa panahon ng tag-ulan. Well, no, DepEd knows perfectly well what to do. Hindi na natin kailangan silang turuan. But yun na nga, we are just improving the facilities. Kung may instruction man ako, tiyakin nila na handa sila sa pagbukas ng eskwela, ng klase. Para naman hindi nabibitin yung mga bata. Tuloy-tuloy ang kanilang pag-aaral. Alright, thank you. Salamat. Yan guys, sa Brigada Eskwela sa Nabutas. Yung building ng dating First Lady Imelda, medyo bumigay na, kaya hingi ang Pangulo sa sa mama niya na pang paggawa ng building. Siyempre, totoo pa rin ang Pangulo yan. Papagawa niya yan. So, hindi lang yan guys, no? Maraming activities ang Pangulo araw-araw. Kasama yung mga chikiting. O ba? O yun, no? Oh my gosh. Nabibigatan, no? Wow. Malapit talaga sa bata si Pangulong Marcos Jr., ano guys? Talagang gusto talaga magkaapo ito, no? Dapat ito si Congressman Sandro mag-asawa na para makita ng Pangulo yung apo niya. Palagay ko puro pag may apo ito puro sa apo na lang atupagin Hindi naman siguro, I'm just saying guys, no? Shout out sa mga taga Nabutas, kasama po ang ating sekretary ng DOLE at ang sekretary ng DepEd. Ayun, no? Ay, guys, magaling yan si Senator Tolentino, siyempre abogado, kaya for sure magaling na sekretary yan. Shout out sa mga taga Nabutas. Ayan. Ito po ay naglalayon na mapaghandaan ang pagbubukas ng klase sa darating na Lunes, Hunyo 8. So sana po hinihikayat natin ang ating mga stakeholders na makiisa at tumulong para maihanda ang ating mga paaralan, matulungan ang ating mga mag-aaral, at gayon din ang mga magulang na dapat ay tumutok rin sa pag-aaral ng mga bata. Sampu po ng SDO Nabutas ay lubhang nagpapasalamat dahil po napili po ang aming paaralan para po sa napakalaking aktibidades ngayong araw na ito. Lalong-lalo na po kami humanga dahil kayo ay nagpasaya ng mga bata sapagkat binasahan nyo sila ng napakagandang kwento na may aral. So sana po Pangulong Marcos ay lagi nyong isaalang-alang ang mga kapakanan nating lahat dahil ang mga guro ay siksik-liglig umaapaw ang pasasalamat dahil ngayon lang nila naranasan ang ganyang uri ng mga promosyon at mga programa na lalo pang magpapatibay sa kalidad ng edukasyon sa ating bansa. At sa Secretary of Education, Secretary Sani Angara, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil sa napakaraming programa, proyekto ng ating Department of Education, kami pong lahat ay natulungan
lalo na po ang kalidad ng pag-aaral ng mga bata na kailangan no one should be left behind. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos na nawa bigyan pa siya ng lakas, no, na makapaglingkod pa siya ng matapos na yung kanyang termino bilang Pangulo. Nang sa gayon, marami pa siyang matutulungan tulad dito sa amin na nangangailangan ng kanyang suporta bilang Pangulo. Napakalaki pong bagay, lalo tigit din sa ating DepEd Secretary, Secretary Angara, na tunay din na talagang nakita din namin na kung paano ang kanyang pagpamalakad sa school, lalo na sa curriculum ng mga teacher sa ating mga bata. Maraming salamat po. Yes, yun ang kagandahan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng tapos yung PhilHealth sa YAKAP program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Wow. Hindi na sila pupunta sa hospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers. Binabati po natin ang lahat ng mga komunidad sa buong Pilipinas. Of course, mula kay Presidente, inutos na po sa amin sa DepEd at sa iba't ibang ahensya na ayusin yung ating mga paaralan in preparation sa pagbukas ng klase next week. Tuwang-tuwa sila. Yay! Ay, ang ganda ng upuan guys, in fairness naman. So, ayan, ang leader ng bansa. Laging nagtatrabaho, araw-araw, saan-saan man sulok ng Pilipinas, laging nandoon ang Pangulo. O, ngayon, nakikita nyo kung sino talagang nagtatrabaho at nakikita nyo kung sinong tamad ng mga ibang politician. So, thank you, Mr. President. Napaka hands-on mo talaga. Wow, my toys. Sana all na lang talaga. Ganyan ang leader. Diba? Hindi pala away. Tahimik pero may gawa. Yung daldal ng daldal. Naninira ng kapwa. Pero walang gawa. Kasi puro lakwatsa eh. Oh, ganon. Ganon. Dapat nating ihalal yung mga ganitong klaseng masipag na pangulo ng bansa. Yan, si PBBM, basta Marcos, kakaiba talaga pag mamumuno yan. Kahit sa kabila ng mga paninira, mga anti-Marcos lang yan, hindi naman sila marami. O, di ba? At least, siya hindi pala away, tahimik. Nagtatrabaho. Kasama yung mga sekretary niya. Masisipag mga yan. O, you see guys? O, so yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates. Maraming salamat sa inyong watching. See you again when may next upload.